may mapupulot po tayong lesson dito. Ito po yun. Yan. Dito sa left, no? Dito sa left, kasi left sa akin, naka, ano ako sa monitor ko left. Si Jingoy Estrada, sa left. Si Jingoy Estrada, ito yung panahon ng 2023. 2023 siya. 2023 ba ito? O 2014 ba? Kalimutan ko na ito. Basta ano ito ba? Ito yung mga kaso niya dati na kinasuhan ng plunder. Okay? Biniro pa nga nila 3 beses na kinasuhan na ito ng plunder. Nag-tripit na raw itong si Jingoy. Yan ang mga banat ng mga yung mga hindi marunong mag-analyze. So, tingnan nyo dyan si Jingoy dito inaresto. Dito naman sa kabila, no? Dito sa right, makikita mo si Senator Joel Villanueva na nakapikit yung mata na parang very religious. Talagang nananalangin po sa Panginoon. Ayan. Very religious. Tingnan nyo ang dalawa. Dito mo talaga makikita na hindi lahat ng mga inaresto, hindi lahat ng mga inaresto ay matatawag nating masama. Hindi lahat ng nakikita natin na araw-araw na nagdadasal o nananalangin sa Diyos o pinupuri ang Diyos na nagpakita sa sambayan ng Pilipino na ikaw ay talagang maka-Diyos. Hindi lahat ng nagpapakitang maka-Diyos ay mabait. Okay? Dito po kayo makakuha ng lesson na hindi lahat ng mga naaresto ay masama at hindi lahat ng maka-Diyos nagpapakitang maka-Diyos ay mabait. Bakit ba nasabi yan ng taong bayan? Hindi naman ako ang nito Nakita ko lang ito sa mga post at which is meron tayong mapupulot na lesson dito. Kasi kung mantakin nyo, si Senator Jingoy Estrada, kilala naman itong senador nito na medyo sa Bisaya pa, bugoy ba? Pinagtripan nga niya si former President Duterte dati, di ba? Nung pumunta po sa Senado si Duterte, Tatay Digong, nung panahon na kasagsagan na sobrang malala po ang droga sa Davao at that time. Na meron po mga drug lords doon sa Davao na talagang tinutugis ni Tatay Digong kung pwede pa lang niyang gurgurin yun, no? Tapos binibiro pa nga ni Senator Jingoy at that time. Bugoy makita mo talaga si Senator Jingoy is palabiro, lalaki, di ba? Lagi pa nga silang nagbibiro ni Senator Marcoleta. Tapos ito yung suki ng kasong plunder, suki. Suki ng kasong plunder si Jingoy. Pero ngayon ko lang napagtanto, ngayon ko lang na-realize na kaya pala itong si Senator Jingoy ay laging nakukulong at laging nakakasuhan ng plunder. Kasi ganyan naman talaga sa Pilipinas. Yung mga merong prinsipyo na tao, yun yung mga nakukulong. Kasi ako personally, naniniwala ako ngayon na itong si Senator Jingoy Estrada, nakulong ito kasi sinusunod lang niya ang kanyang prinsipyo. Binabantaan siya na kapag hindi ka sumanib sa administrasyon, aarestuhin ka, ikukulong ka. Hindi siya sumunod. Kasi nga, prinsipyo niya di ba? Gusto niya mapaimbestigahan ang flood control kasi yan ang katotohanan. So, syempre, dahil binabantaan siya doon, talagang sinunod niya ang kanyang prinsipyo, ang nangyari po sa kanya, nakulong siya. Okay? Nakulong siya. Pero itong si Senator Joel Villanueva, ito yung nagpapakita ng ingay na, yung flood control, araw-araw po, 40 million, sabi mo niya, di ba? 40 million araw-araw ang nilulustay na pera. Bilyon-bilyon po ang ninakaw na pera sa taong bayan. Ganyan siya. Ingay siya ng ingay. Nung tinakot na siya, nung binabantaan na siya ng administrasyon, na, ano ba Joel? Sasanib ka ba sa majority o sa Gatchalian Bloc? Kasi kung hindi ka sasanib sa administrasyon, ikukulong ka. Parang may ganun ng mga sinasabi nila, di ba? Eh di syempre, takot siya Takot siya na makulong. So, syempre, ibig sabihin, binabaliwala niya yung mga lahat ng sinabi niya, yung mga ingay niya, yung mga maka-Diyos niyang pormahan, binabaliwala niya. Sumanib siya dito sa, nag-over the background siya kasi mas pinili niya ang kanyang sarili, hindi siya makulong. Kawawang taong bayan. Binoto ka ng taong bayan kasi nga sa mga promise mo, di ba? Sugpuin natin ang korupsyon.
Pero anong nangyari ngayon? Madadala lang ka pala. Natatakot lang pala. Di ba? So dito ko napag-realize, napagtanto, na hindi lahat ng mga naaaresto na nagmumukhang kriminal ay mga mamasasama. At hindi lahat ng nagpupormahan ng maka-Diyos na malapit raw sa kanila yung Panginoon, araw-araw nagdadasal, ay mabait. Ito yung example. Kaya nga ako, saludong-saludo po ako dito kay Senator Jinggoy Estrada. Dahil binuhis mo ang buhay mo. Okay, saludo po ako. Talagang, kung pwede palang luluhod ako sa harap mo, Senator Jinggoy, binuhis mo ang buhay mo. Kasi, tingnan nyo yung... Senator Jinggoy is not physically fit para doon na makulong siya. Ang taba-taba niya. He is prone to high blood pressure. Hindi madali kapag ikaw ay makulong. Oh. Itong si Senator Joel. Ah, di ba? Takot siya. Takot siya. So, yun lang po. Mag-comment kayo, mag-react kayo. Anong masasabi nyo dyan? Oh. Ay, nako. Ganyan talaga ang buhay. At eto, at dahil dyan, hindi pa rin tumitigil itong administrasyon. Ha? Kasi nga, ang pinaghahandaan nila, itong impeachment ni VP Sara. Okay? Ang impeachment po ni VP Sara, natatakot sila dyan. Kasi kapag hindi nila makukuha ang numbers na ma-impeach itong si VP Sara, goodbye sila sa 2028. Talagang itong flood control na ito, maaaresto talaga kapag maging presidente si VP Sara sa 2028. Ngayon naman, plano na naman nila na itong si Senator Bongo, arestuhin nila. Para talagang itong mga oposisyon na mga senador, mababawasan hanggang ubusin nila. Para pagdating ng impeachment, ma-impeach talaga si VP Sara. Sabi dito ni Congressman Paulo Pulong Duterte, a highly reliable source informed me that ICC arrest warrants against Senator Bongo and 2 former police officers have already been issued. Ako naniniwala ko dito pag sinabing reliable source. Nakakatakot na yan. Totoo ito. Kapag mga Duterte na po ang magsasabing reliable source, marami ito mga reliable source eh. Meron pa namang mga loyal dyan ng mga PNP, mga kasundaluhan sa mga Duterte, kaya may nakukuha silang mga impormasyon. Sabi ni Congressman Paulo Pulong Duterte, wala na bang talagang katapusan ang administrasyong ito sa paggamit ng ICC bilang political weapon laban sa kanilang mga kalaban? Paulo Duterte, Representative 1st District, Davao City, June 17, 2026. Kahapon po niya ito sinabi. Okay? Kasi po, no? Kapag maaresto itong si Bongo, kung hindi man maaresto si Bongo, kung gagayahin ni Senator Bongo si Bato na magtatago, edi syempre, hindi na makaparticipate si Bongo sa Senado. Kung mababawasan ng Senado, di ba? Kung mababawasan sila, si VP Sara, tagilid na naman sa impeachment. Plano talaga nila ito lahat. Gigipitin nila lahat ng mga oposisyon ng mga senador para lang ma-impeach itong si VP Sara. Naniniwala ako dyan na yan po ang kanilang strategy. Okay? Kaya nga, may lumalabas na mga biro na may halong katotohanan. Sinabi pa nga, itong si Senator Joel Villanueva, mas takot pa siya ni Jesus Crispin Remulla compared to Jesus Christ. Ibang ano pala? Ibang Jesus pala ang kanyang kinatakutan. Jesus Crispin Remulla pala ang kinatakutan. Ewan ko lang ha, kasi kawawa naman si Bongo. Kung makikita mo si Bongo doon sa Senado, hindi man yan palaaway, no? Si Bongo hindi yan palaaway, hindi yan ang aaway ng kapwa niya senador. Kahit nga yung mga administrasyon ng mga senador, hindi niya inaaway. Ang nakikita ko lang dito kay Bongo is trabaho lang siya ng trabaho diyan sa Senado niya. Kung makikita mo naman sa kanyang social media, walang ibang bisyo yan kundi magserbisyo. Tama talaga yung bisyo niya, magserbisyo. Kita mo yung mga nasunugan, lindol, bagyo, laging nandyan yan, tumutulong yan. Araw-araw na siguro, nagpo-post yan na tumutulong. Kasi bisyo nga niya yung magserbisyo. Diba? So, kawawa si Bongo kasi sobrang bait nito na senador na ito, tapos gagamitin na naman siya ng administrasyon para matanggal siya. Tapos, tama itong sinabi ni Kong Pulong, gagamitin na naman nila yung ICC. Talaga namang ginamit nila ang ICC. Gagamitin nila ang ICC, wine-weaponize ang ICC para sa mga kalaban nila sa administrasyon. Ito, may papakita akong video sa inyo. Kayo nang humusga
kung kasi ang dami pong nagsasabi nito na halatang halata na yung body language ni Sandro Marcos ay nagsisinungaling. Kayo nang humusga, ha? Tingnan nyo. Mali-maliit ang pera daw. Ma'am, we don't dignify the testimonies. Dine-deny niya dito kasi inambush interview siya dito ng isang news anchor. Doon ako, para yatang ano yun yung Net25 yata yung nagtatanong sa kanya. Yung anchor na grabe magtanong. Anong masasabi niyo doon na ikaw, Sandro Marcos, ay tumatanggap, ikaw mismo ang tumanggap ng flood control na maletang pera. Ito yung sagot niya. Ulitin natin. Ito yung sagot niya. Dininay niya. Ito, kayo nang humusga. Mali-maliit ang pera daw. Ma'am, we don't dignify the testimonies of those fake Marines. Actually, bodyguard na lang tawag natin sa kanila. Medyo, nakita mo na nga kahapon, biglang sumali si Senator Escudero sa majority, biglang siya may maleta. Pati si Mary Grace Piatos sa susunod na hearing, baka yan may maleta din. So, let's call a spade a spade. What can you say sa kanyang mukha? Ang kanyang reaksyon ng kanyang mukha. Kasi si Sas Rogando rin, magaling na vlogger, nagko-comment dito. Sabi dito, sus, yung mga magagaling bumasa ng body language, kayo nang humusga dito. Sa tingin niyo nagsasabi siya ng totoo? Sa tingin ninyo, hindi siya tumanggap ng maleta? Ha? Sa tingin ninyo, wala siyang maletang natanggap? Sa tingin ninyo, hindi siya kurap? Kayo nang humusga, ha? Ulitin natin. Mali-maliit ang pera daw. Ma'am, we don't dignify the testimonies of those fake Marines. Actually, bodyguard na lang tawag natin sa kanila. Medyo, nakita mo na nga kahapon, biglang sumali si Senator Escudero sa majority, biglang siya may maleta. Pati si Mary Grace Piatos sa susunod na hearing, baka yan may maleta din. So, let's call a spade a spade. So, dinideny niya 100%, di ba? Wala naman tayong problema kung i-deny niya yan kasi kailangan man yan patunayan ng mga retired na mga sundalo patungkol dito sa issue niya ng maleta. Ang sa akin lang, naalala ko yung yung vlogger na si Jesus Duque na iniimbestigahan niya yung vlogger na si Jesus Duque. Pinuntahan talaga yung lugar ni Sandro. Ang daming mga ghost projects niya doon. Ay, hindi pala. Correct me if I'm wrong. Kung hindi man ghost project, yung mga flood control projects na nasira at hindi natapos. Nabuking siya dito Si Sandro Marcos, nabuking siya doon. Pinuntahan yung lugar niya. Ang daming palpak na mga projects niya. Tapos dito, dinideny niya. That's the right to deny. Diba? Kita, iba yung paniniwala natin. Diba? Ang paniniwala natin ay dapat siyang imbestigahan. Yan ang paniniwala ko. Para magkaalaman na. Para lumabas ang katotohanan. Pero ang masakit dito, hindi nalalabas ang katotohanan kasi nga, si Gatchalian na ang Senate President. Goodbye na Yung Blue Ribbon Committee sa kanila na. So, parang malabo na itong mga empleyadong lumutang ni Zaldico. No? Malabo na yung bigyan pa yun ng pansin ng gobyerno. Okay? Kayo nang humusga. Mag-comment kayo dyan.